Hello mga kol, welcome back sa ating YouTube channel, Surplus TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyo kalimutan i-like, share, and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para lang updated sa ating mga susunod na video uploads kagaya ito. Ngayon mga kol, pakita natin yung ating pinakamurang Suzuki Everyvan 4x2 automatic transmission, K6 engine, 660cc, 49 horsepower, 3-speed automatic transmission. So tara, check natin. So makita natin dito, ito yung ating unit. So yung kulay nito is metallic dark gray. Ayan, so meron tayong nilagay dito na transformer emblem kasi yung tawag namin dito is transformer. So meron tayong Suzuki emblem. So ito yung bumper ng mga Suzuki Everyvan or DE64V. Ayan, so makita natin dito yung kanyang headlight. Ito yung ating headlight nya, H4 yung gamit natin na bulb dito. Ito yung ating signal light, then yung ating park light. So makita din natin dito is fully tinted yung ating unit, then high roof po siya mga kol. So makita din natin dito meron siyang fender light. Ayan, ito yung ating fender light. Then 12 inches na steel rim. So hindi po siya naka-mag wheels. Ayan, so yung ating side mirror is manual adjust lang po siya mga kol. Hindi katulad ng mga every wagon na pwede natin auto fold. Ito is manual adjust po yan. So kompleto po siya sa rain visor. Ayan, so ito yung kanyang mga opener. Hindi po siya chrome. Ayan, basic lang po siya. Ayan, makita na natin dito. Ayan, so yung sliding nya dito walang cover. Then brake drum yung likuran same pa rin sa DE64W. Then yung Everyvan natin, makita natin ito yung ating back glass. So hindi siya buo, hindi katulad ng mga DE64W na hanggang dito yung ating back glass. Then meron pa rin siyang third light, wala siyang spoiler. So ito yung ating brake light at saka signal light. Then ito yung reverse light, then dito din yung ating park light. So makita din natin dito yung plate nya is kompleto na po siya sa LTO registered. So ito yung meron tayong reverse camera na nilagay dito mga kol. Ayan, then fully undercoat po yung unit natin. Lahat ng unit natin is naka fully undercoat po yan. So check natin dito. Ito yung ating interior ng ating unit. Bago na din yung ating matting dito. So makita natin dito is hindi po siya plastic. So bago yung cover dito. Then dito is baka lang po yan, naka body color. Ayan, so tingnan natin. Yan, makita natin yung upuan niya is straight lang po. Pakita natin kung gaano kalaki yung space pag pinold natin yung ating upuan. So, ayan, so check natin. Yan, hilain lang natin dito. May hilaan tayo para ma-fold to. Then hilain natin to. Ayan. So, ito yung hilain natin angat. Then tatanggalin natin yung matting natin sa harap. Ayan, para ma-fold natin ng maayos. So ganyan kalaki yung space ng ating Suzuki Everyvan pag pinold natin yung ating upuan. Diretso po yan mga kol, wala po siyang angat compare sa mga DE64W or mga Mazda Scram. Medyo angat konti po yung mga captain seat. So makita natin dito, yan po yung upuan natin, oh. Napakalaki ng space. Ayan. So makita natin ang taas pa. Then dito pag upo tayo dito sa gilid, napakalaki ng space. So sukatin natin para kita natin yung buong sukat ng ating interior dito na side. Meron tayong panukat dito mga kol, galing dito dun sa dyan. Ayan, sa pinakadulo hanggang dito is nasa 73 inches or 6.2 feet. So yan po yung haba ng sukat natin or yung space ng ating unit. Then pag dito side na side, yan dito tayo magsukat, is yung kanyang sukat is nasa 4.5 feet yung lapad niya, kasi ito yung 4, then yan 4.5. So yung taas naman dito sa ating interior dito is 3.8 feet yung taas. Din dito sa loob naman na side is
nasa 3.11 feet yung kanyang sukat. Ganyan kalaki ang space ng ating Suzuki Everyvan. So tingnan naman natin yung harap ng ating unit. So yan, so check naman natin dito. Yan, so yan po yung unit natin. Brand new yung seat cover natin. Then dito meron tayong tie range, riser at saka jack. So tingnan natin kung nandyan yung jack. Yan po yung jack natin sa ating unit. So yan, tingnan natin dito. So ito yung ating upuan. So kasya po yung 3 tao dito or 4, depende sa laki. Kung katulad ko, medyo manipis yung katawan, is kasya po siya 4 na tao. So hanggang dito po siya mga kol. So wala siyang headrest, wala siyang armrest, basic talaga mga kol, pangkabuhayan lang. Din dito is manual yung riser natin. Then hanggang dito lang po yung ating window. Lahat ng unit natin, every wagon man at saka every van, hanggang dito lang po yung ating window kasi safety po yan sa mga bata. Ayan, so ito din, yan po yung sliding natin. Left and right po yung mga sliding natin. So ayan po yung legroom niya mga kalo, makita natin, napaka laki. So yan, so check naman natin dito sa harap. Ayan, so dito rin is manual yung ating window. So hindi siya power window. Yan, ayan. So manual lang po siya. Then dito makita natin, ito yung ating steering wheel. So steering wheel niya is original. Yan, meron siyang mga passenger handle left and right. Ayan. So dito meron tayong sun visor. Ayan. So dito meron tayong 7 inches touchscreen stereo with reverse camera. Ito yung ating aircon vent, 1, 2, 3 and 4. So ito yung ating shift lever sa automatic. Then dito rin makita natin yung ating legroom. Ito yung ating accelerator pedal, brake pedal, then yung ating parking brake pedal. Then ito yung ating headlight beam adjuster. So yung upuan natin, pwede natin yan i-move forward mga kol. Ayan, kung saan tayo comfortable din, pwede natin yan ihiga kung gusto natin, kung saan tayo comfortable. So makita din natin dito is meron tayong cup holder dito mga kol. Meron tayong extra lagayan. Then wala siyang armrest dito. So plain lang siya mga kol. Then dito yung ating aircon switch, yung ating hazard switch, then yung ating blower switch, shift lock, then yung ating lagayan. Then meron din tayong console box dito. Yan, so yung dashboard natin is back to original yung kulay. So makita natin, napaka-simple lang, parang original, hindi siya masakit sa mata pag titingnan. So check naman natin sa hood natin. So ito yung hood opener natin. Ayan. So check natin dito. Ayan. So hood opener. Ayan. So kita natin stick niya. Then makita natin yung ating windshield washer reservoir, yung ating radiator cap, coolant reservoir, din yung ating brake fluid reservoir. So nandyan po yan lahat. So makita natin dyan mga kol, meron tayong mga sealant na nilagay. Ayan, para masil po lahat ng pwede daanan ng tubig pag ulan or wala pong mga hangin na papasok mula dito sa labas papasok sa loob. So yung gamit din natin sa ating cooling system is coolant flat para mas tatagal po yung ating unit at saka hindi po siya prone sa overheat yung ating makina. So check naman natin yung makina ng ating unit. So yan, makita natin dito yung ating lock sa ating mga upuan. Yan, ganun lang. So makita din natin dito mga kol, ito yung makina natin. So yung makina natin is K6E engine, 660cc, 49 horsepower, 3-cylinder inline po ito, all aluminum. So makita natin dito 12 valve po ito mga kol, AFI. Ito yung ating injector sa 2, 3. Then yung ating PCB valve, yung ating engine oil refill. Dito tayo mag-refill ng oil. Then ito sa ilalim nito nandyan yung ating ignition coil at saka yung ating spark plug. So makita din natin dito yung oxygen sensor natin, latest na po siya na model. So dito din makita natin yung ating dipstick ng ating ATF or yung ating automatic transmission fluid. So
So check naman natin dito. Ayan, makita natin yung ating opener dito. Ayan. So dalawa po yan. Ayan. So makita natin mga kol, ito yung ating throttle body ng ating unit. So sa ganitong mga map sensor mga kol, single bolt lang po siya, is latest po siya. Symbol po yan year 2010 hanggang 2014. So yung mga gas ratio ng ganitong unit is nasa 1:13 to 1:14. Basta ordinary lang yung ating gulong. So 12 inches lang po. So makita natin plastic yung kanyang intake manifold, basta non-turbo. Plastic yung kanyang intake manifold. Ito yung throttle body, map sensor, TPS sensor, din yung ating IECB. So ito yung ating alternator, aircon compressor, then ito yung ating air filter housing, then ito yung ating main fuse box, then yung ating ECU. Ayan, so makita din natin dito yung ating chassis number. Yan to yung chassis number ng ating unit. So yung presyo is nasa 200,000 all in na po yan mga kol. Kung basic lang yung stereo natin, hindi siya wala siyang reverse camera, yung stock lang galing Japan is 195,000 lang kasi hindi po siya power window. Pero kung basic na power window is 200,000 plus po tayo dito sa stereo, magiging 205. Yan lang muna yung aming vlog for today mga kols. I hope meron kayong natutunan, meron kayo nalinawan po kayo sa ating mga unit na binibenta. So yan lang muna yung aming vlog for today. Maraming salamat po sa panonood. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para sa next video uploads kayo. Ingat po mga kol, and bye bye. God bless po sa